segment, mga kapatid, kasama kayo, Tool Rafi, Tool Erwin, sa may mga dugong Hapon, sin Nick Jane or Nick and Jane. Pakinggan nyo to. Modus ng isang NGO sa Maynila. Gatasan ng mga Pinay na naanakan ng mga Hapon dito sa bansa. Suportang pinapadala mula sa Japan ang NGO raw ang kumukolekta, pero hindi nakakarating sa pamilya. Narito ang report. Si alias Mike, isa sa mga empleyado ng isang non-governmental organization o NGO sa Maynila na Japan Philippines Child Support. Bitbit niya ang baho na ginagawa ng kanilang ahensya nang lumapit sa Bitag T3. Kwento niya, taong 2012 nang makilala niya ang founder ng JPC na isang Japanese national si Ikeda Asami. Inutusan siya umano na maghanap ng mga Pinay na inabandona ng mga Hapon at gustong makipaglaban para sa suporta sa mga anak. Na pinahanap ko rin ako ng isang Pilipina na anakan na ng Hapon, and then repair po namin kay Usami. Isa na dito si Jazz na may 3 naging anak sa kanyang dating asawang Hapon. Mismong si Mike ang nag-ayos ng mga papeles na kinakailangan ng mga Pinay na tulad niya kung karapat-dapat ba nga sila'y suportahan ng mga Hapon. Pero sa pakikipag-usap sa mga Hapon sa Japan, ang abogado raw ni Usami ang nakikipag-usap para sa suportang ibibigay sa mga bata. Ayon sa kaibigan ni Jazz, taong 2012 ang nagpapadala ang kanyang dating asawa ng suporta. Siyam na lapad o halos 38,000 pesos. Umano ang pinakamatabang pinadala nitong asawa ni Jazz para sa mga anak. Pero ni 5, walang natanggap ang mag-iina. Kaibigan ko sa Japan, tinanong ko, nag-Skype ako, tinanong sa akin, yung natanggap mo na ba yung pera? Sabi ko, wala pa. Kasi nagpapadala na si Sato. Sabi ko, wala pa, kahit ni 5, wala akong nakukuha. Habang si Rosenda Tolentino naman hanggang sa ngayon ay naghihintay pa rin ang sustento para sa kanyang dalagitang anak. Hanggang ngayon po, wala pa kami nakukuha. Hindi po namin alam kung meron na silang nakukuha o wala pa. Ang mga ganitong reklamo ang nagbigay kay Mike ng pagdududa sa anomalyang nagaganap sa loob ng organisasyon. Ayon sa isang aking aplikante na nanggaling sa kanyang asawa sa Japan, yung mga resibo na ipinadala sa kanila na patunayan na nakakatanggap na ng pera si Usami kung sa ama ng bata. Sa pagsisiyasat ng Bitag T3, walang rehistro sa Securities and Exchange Commission o SEC ang Japan Philippines Child Support bilang isang organisasyon dito sa Pilipinas. Sa madaling salita, bogus ang organisasyon. Minabuti ng Bitag T3 kuna ng panig si Ikeda Usami sa isang club na pagmamayari din niya at nagsisilbi ring opisina ng NGO pero wala siya sa opisina. Pagmasdang mabuti ang pagmumukha ng dorobong Hapon na ito, baka susunod na kayo maging biktima. At sa iyo, Ikeda Usami, bumalik ka na sa pinanggalingan mo dahil walang lugar sa Pinas ang mga mapagsamantalang katulad mong dorobo. Sa isang yan, Tool Rafi, Tool Erwin, at kasama ko dyan, meron po kaming dugong Hapon 1/4. Ito ho, pag-uusapan natin, ito yung mga sin Nick and Jane. Linawin ho natin dito yan. Nasa linya ho natin si Lourdes Yamaoka Medina, presidente ng Balika Kokuseki Recovery Center. Magandang tanghali po, ma'am, Mrs. Medina. Ay, good afternoon, Ben. Kasama natin dito si Tool Erwin, Tool Rafi. Ma'am, ito, mayroon hong bogus na organization dito sa mga may anak ng Hapon. Sila naman may karapatan dyan. Pakilinaw lang quickly, ma'am, para hindi na nalilito itong mga may mga anak at hindi na lalapit kung saan-saan sa halip pagkos. Doon na lang ho sa NGO ninyo para matulungan ang tamang proseso. Yes, sir. Opo. Pakisabi nila po sa kanila, pumunta sila sa opisina namin para tulungan namin sila. Okay. Pero yung pong sinasabi ng ibang NGO na tutulungan sila mangolekta ng pera doon sa tatay ng bata, yun po hindi ho namin sakop yun kasi hope. Tutulong lang ho kami doon sa mga bata na pwede ho namin silang ipakonekta sa tatay nila, pero yung sa pagsakuha ng pera, hindi ho namin pwedeng garanti. Hindi ho ganun ang ginagawa namin. Ngayon, tignan ho namin yung papeles lang, matutulungan ho namin sila sa embassy kasi
konektado po kami sa embassy, pwede po namin silang dalhin doon para magreklamo po sila para hindi na sila malungkot. Okay. Yung karapatan ho ng iba na pwede ho pumunta ng Japan kung may dugong hapon, 1 half, 1/4, depende ho doon sa parting ho yan. Pakipaliwanag lang ho kasi meron nakikinig ho sa ating iba para maging malinaw ho. Opo, sir. Yung pong mayroon pong dahing hapon at rehistrado po sila, na-register sila ng tatay nila sa kanilang family tree, eh pwede po silang pumunta ng Japan. Pumunta sila sa opisina namin, matutulungan namin sila sa ganon. Okay. Pero sa financial po, na Hindi kasama. magdadala sa tatay, malabo po yun. Alright, sige ma'am. Eh dyan ma'am, paglilinaw nyo, maraming salamat ho, ano, at nabigyan ho ng linaw. Eh, malinaw na ba dito, bro? Malinaw. Thank you rin po. May dugong hapon ka ba? Kasi dito ko na pumunta. Tayo. Eh bakit? Teshiba. Bakit Teshiba? Kasama ko sila. Sa linya natin ngayon si Attorney Elaine Tan, spokesperson ng Immigration. Ma'am, ito ho'y magandang tanghali, ma'am. Magandang tanghali rin po sa inyo. Eh, kami ho'y lalapit lamang sa inyo dahil meron ho ritong hapon ho na siguro bubulong na lang ho namin sa inyo para na-imbestigahan. Undesirable alien ho to dahil namumulekta ho ng mga pera sa Pilipinas para sa mga may dugong hapon pero binubulsa. Baka maimbestigahan nyo ho kasi ayaw ho magpakita tong tonggak na ponjak na to na hapon na kinahihiya ko ho dahil may dugong hapon din ho kami. Kaya ito ho kung maaari, tadya ka na ho sa lalamunan. Ang ginakailan. Opo. Lalapit na lang ho namin sa inyo, ma'am. Sige po. At saka, very soon po mag-launch yung ng text line po para magsumbong ng... Oh, text lang. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Ha? Okay, sige. Thank you so much, ma'am. Okay, maraming salamat, sir. Okay, sige. Bago na rin. Ha? Text line.